Mga kaibigan, mga kabayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel. Pinas Balita po, muling nagbabalita sa lagay ng ating panahon. So ngayong araw po ng Huwebes, July 17 na po, 2025. Patuloy ho natin minomonitor eto nga pong si Bagyong Krising at aalamin natin yung mga lugar na kanyang posibleng daanan or maapektuhan. But before that, please huwag nyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na rin po na notification bell. Maraming salamat po. Ang pinakasentro po o lokasyon nito nga pong si Bagyong Krising sa ngayon ay meron pong layo na 625 kilometers east of Virac, Catanduanes at meron po itong lakas ng hangin ngayon, maximum 16 winds na umaabot po sa 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro. Bumubugso naman ito up to 55 kilometers per hour at ang pagkilos naman po niya ay pa-west, southwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. So magbabago yan mga kaibigan sa mga lilipas na mga oras. So alamin muna natin mga kaibigan yung mga lugar po na kanyang posibleng maapektuhan time to time. So magsimula tayo mga kaibigan simula ngayon 36 hours ay magkakaroon po ng lokasyon. Ito nga po si Bagyong Krising na 380 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Mas lumakas ho ang kanyang hangin, nasa 75 kilometers per hour. Isang ganap po na tropical storm na. Mga kaibigan, inaasahan din 48 hours simula ho ngayon mga kaibigan ay meron naman itong layo, estimated na layo na 200 kilometers east of northeast of Tuguegarao City, Cagayan. Yung area talaga ng Cagayan mostly ang apektado kaya ina-expect na posibleng itaas ang signal number 1 hanggang ang pinaka-max na signal number 4 kapag ka naging severe tropical storm, eto nga pong si Bagyong Krising. So inaasahan mga kaibigan, within the next 72 hours naman ay meron po itong lokasyon o layo na 250 kilometers west of Calayan, Cagayan. At tulad na aking sinasabi, mas lumakas na ito sa 100 kilometers per hour. Isa na hong ganap na severe tropical storm, At kung titignan nyo mga kaibigan ko, within the next 96 hours naman simula ngayon, 730 kilometers west of Basco, Batanes, 100 kilometers per hour, severe tropical storm pa rin po. So unti-unti na lumalabas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Bagyong Krising habang papalayo, Kung titignan nyo mga kaibigan, tignan natin, marami kasi nagtatanong kailan daw ba lalabas ng PAR, Etong si Bagyong Krising. Alam naman natin mga kaibigan, may mga senaryo tayong tinitignan dito. Tignan muna natin kung anong araw po, kung anong oras o araw maglalandfall sa ating Philippine landmass kung sakali ito nga pong si Bagyong Krising. At pinapakita ho yan sa track at intensity forecast natin patungkol ko kay Bagyong Krising. Ayon na rin ito sa pagtatala ng Pag-asa. Pagdating ho ng July 19, 2025, Sabado po ito, alas 2 ng madaling araw, may tsansa ito maglandfall sa ating Philippine landmass at lalabas naman ng PAR o Philippine Area of Responsibility pagdating naman po ng Sunday ng alas 2 po ng hapon. Magkagayon man, senaryo pa rin tayo dyan na tinitignan. Posibleng maglandfall sa Philippine landmass kahit nakita natin sa ating track at intensity forecast. Nagbabago yan time to time mga kaibigan. Pangalawang senaryo natin, posible ang mag-recurve at yung trap or extension lamang ng kanyang hangin ang makaapekto sa Hilagang Luzon. Magkagayon man mga kaibigan dahil po sa banta nitong si Bagyong Krising, lumalakas din ang epekto nito nga pong habagat or southwest monsoon. So ngayon, tignan naman natin yung mga lugar ho na apektado or mga karanas ng mga pag-uulan o dami ng ulan ngayong araw po ng Huwebes, July 17. So meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Hindi po ito isang bugso, paglilinaw lamang, 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Sapat ho yan para magpabaha sa mga low-lying areas, sa mga bahaing lugar. At inaasahan niyang dami ng ulan na yan dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, kasama na ho dyan ang Biliran. At pagdating naman po ng Friday, mas maganda nga ito, meron tayong advance forecast na paghahandaan po. Isang buong linggo yan mga kaibigan. At pagdating po ng Friday, July 18, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Catanduanes ho. 50 to 100 mm sa dami ng ulan, Isabela naman ho yan, Aurora, Quezon, Camarines Norte,
Camarines Sur, Albay at Northern Samar. At ina-expect natin mga kaibigan, ganun pa rin, same na araw pa rin, Saturday, July 19, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Isabela, Kalinga, Abram Mountain Province, Ifugao at Ilocos Sur. Yung mga lugar naman na yan, medyo matataas, no? Yung Mountain Province, matataas yan. Mag-ingat ho dyan sa banta po ng mga landslide, no? Kung hindi naman natin kailangan na umalis, huwag na tayong umalis. Kapag may banta ng mga pag-ulan, prone ho yung mga lugar na yan sa landslide, no? Mga kaibigan, inaasahan din, dahil po dito kay Bagyong Krising, mas lumalakas ang effect ito nga pong southwest monsoon. Meron tayong banta ng heavy rainfall warning dahil po sa southwest monsoon. Ngayong araw din mga kaibigan, July 17, meron tayong dami ng ulan na 50 to 100 mm dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Cebu, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kasama na ho dyan ang Zamboanga del Norte. Then pagdating naman po ng Friday afternoon, July 18 naman ito, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro, Antique, kasama na ho dyan ang Negros Occidental. 50 to 100 mm naman, no? Marami nag-aabang dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, kasama na ho dyan ang Zamboanga del Norte. At pagdating naman po ng July 19, Sabado po ito, ina-expect po natin ng 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang Antique. Kaya din, July 19 din ito, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Mga kaibigan, nakita nyo naman ang daming mga lugar na makakaranas ng pag-ulan. Bale hanggang sa Sabado ho yan, no? At pagdating naman ng Sunday, unti-unti nang lalabas. Ito nga po si Bagyong Krising sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, marami nagtatanong kung gaano daw ba kalakas etong si Bagyong Krising. Sa ngayon mga kaibigan, nakikita naman natin sa forecast, no? Hindi ho siya magiging typhoon or super typhoon category. Bagamat magiging isang severe tropical storm siya, ito pumapalo pa rin hanggang signal number 4, yung pinakamalakas niya. Pero syempre, hindi naman yan magiging consistent kagaya po ng typhoon or super typhoon na talagang grabe, no? Halos doble ho ang lakas sa severe tropical storm. Magagayon man mga kaibigan, nakikita nyo, kapag ganitong may banta tayo ng mga pag-ulan, maganda na maglinis tayo ng ating kapaligiran, no? May mga ibang lugar po sa Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa, yung mga low-lying areas na binabaha o hugad, no? Kahit mahinang pag-uulan lang. Tuloy-tuloy ng mga pag-uulan, makaka-apekto yan sa pagbabaha. Kaya mas maganda, wala ho mga basura, mga plastic na nakakalat na siyang nagiging main cause ng pagbabaha. Bumabara ho yan sa mga kanal. Ngayon, chinecheck na po mga kaibigan, no, ng ating pamahalaan, yung mga lugar na bahain, no? Barado ba yung mga kanal nila? Kasi tara, iwas po tayo sa pagbabaha. Gayun din mga kaibigan, mag-ingat din yung mga papasok sa eskwela. Kung meron man kayong mga pasok, mas maganda, i-check nyo po niya sa inyong mga lalawigan, sa kanilang mga FB page, no? Kung may mga banta po, may mga pasok nga po ba, no? At yung mga uuwi din, mga papasok galing sa trabaho, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugsuho ng pag-uulan. So, ang sinasabi natin, hindi lamang itong si Bagyong Krising magpapaulan, may interaction din po siya dito nga po sa southwest monsoon or hanging habagat. Ang Bagyong Krising, no, ay makakaapekto at magpapaulan sa hilagang bahagi ho ng Luzon. Samantalang ang habagat naman sa kanlurang bahagi ng Visayas at ng Luzon po mga kababayan. Sa ngayon, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.